Robbie, ano ba ang challenge sa inyo ngayon as a host? I have to say we're the last ones to know inside this house na mga pangyayari is like what Lolo said. Parang if people ask us, ano ba mangyayari? Kasi kami, hindi rin namin alam unless ibigay yung script. And minsan yung final script na ibinibigay sa amin so that we can report out na on the spot, minsan napapalitan pa. At tulad na ng mga nangyari sa previous editions, minsan nga, yung script na ibibigay sa'yo, hindi pa yun yung totoo. May nakatago. So, ang daming twists ng Pinoy Big Brother na talagang, it's challenging at the same time exciting. But for this particular season, since Gen 11, we're playing around the idea of Gen, di ba? Right. Parang yun ang challenge naman para sa akin personally. Kasi gusto kong malaman kung ano nga ba yung generation ngayon, kung paano gumalaw, paano magsalita. Gusto ko sila intindihin. Right. So, that's one big challenge and excitement on my part. Melay, bakit sa tingin mo, 19 years na yung PBB, pero ganun pa rin yung interest ng mga tao to join and be part of PBB? Recitation pala to, no? Hindi, ako talaga, alam mo bakit? Parang ang Pinoy Big Brother kasi parang naging tradisyon na siya ng Pinoy eh. At saka, siyempre, nag-iisa lang ba ang bahay ni Kuya? Hindi naman ito Pinoy Big Brother Village, di ba? So, dahil nag-iisa lang siya, kumbaga 12 lang pinapasok sa isang year. So, talagang lahat talaga gustong makabisita, gustong malaman kung ano ba talaga ang power, kung bakit ano ang emosyon na mararamdaman mo sa loob ka ng bahay ni Kuya. So, I think yun talaga ang reason kung bakit hanggang forever na talaga tong Big Brother. Kasi hindi niya makikita ang bilyon naman natin na populasyon ng Pilipinas, di ba? So, parang tradisyon na talaga siya ng Pilipinas na talagang, tapos kakantahin natin yung Pinoy ako, mga ganun, ang sarap. Saka siguro nakikita nila paano naging successful din yung ikaw. Oo. Hindi naman. Pero I mean, siguro, talagang isa din yun. Na marami na rin na parang kumikitang kabuhayan din sa mga housemates. Pero kasi, hindi naman din lahat kasi pinapalad. Totoo naman. Kaya lang natin mag-reality check talaga tayo. Baka akala ninyo, pagpasok nyo, mayaman agad kayo. Hindi pwede yan. Kailangan talagang i-enjoy nyo muna ang loob ng bahay ni Kuya. Huwag kayong mag-isip na parang ganun ang iniisip nyo. Kasi kung ganyan, baka hindi nyo ma-push yung pangarap nyo na maging winner. Galit ka ba? Alis na nga ako ngayon eh. Chay-chay lang. Ganda ng pagkasagot ni Melay. Chong, anong advice naman? I'm sure yung 67 na yan na shortlist nakikinig sa atin ngayon. Totoo. Nanonood Kasi ng media con yan. Hello sa lahat ng nanonood sa Anong live advice stream. na mabibigay mo, Chong? Ako naniniwala ako dun sa statement naman talaga ng Pinoy Big Brother, which is magpakatotoo sa loob ng bahay ni Kuya. But at the same time, hindi kasi siya period yung statement na yun. For me, it's a comma that says after, magpakatotoo ka, pero kapag nalaman mo na meron ka palang pwedeng baguhin sa sarili mo sa loob ng bahay ni Kuya, it's an opportunity for you to better yourself. Magandang avenue din yan di ba? Kailangan mong matuto sa pagkakamali mo, Right. kung paano mo pakitunguhan yung isang tao sa isang tao. So, yun lang, magpakatotoo ka pero intindihin mo pa rin wag mong kalimutan makipagkapwa-tao. Pero the courage to share that in front of everybody on national television, iba din yun, The guts to do that. Test diba? of character. Diba? Test of character. Tama. Alexa, paano naman ang magiging feel ng online world with you? Pakiramdam ko po, ang ambag ko dito talaga is... Sabi nung staff ganda, hindi, joke lang. Ang ambag ko po talaga dito, I believe is a set of fresh new eyes. The hurt. Alexa, na-hurt ako. Ate, dami ka doon. Sinabi mo. Char, I love you. Go, Phil. Ayun, a set of fresh eyes and may ipapamalas ko din sa mga tao online yung perspective ng Gen Z, yung values, opinions, and pakiramdam ko ho dahil during my season, mas nag-focus kami sa online. Hopefully, I could bring in an online audience as well. Saka natutuwa ko na-manifest yung... True! This is a manifestation turned into a reality. I know. The new path na gustong i-take ni Alexa, which is hosting. Thank Okay, so kung ang tanong nyo, kailan ba i-reveal ang mga housemates? Eto na. Mark your calendars. This coming July 15 to 19, prepare yourselves for an exciting quest to discover the newest stars and the next generation of housemates on Star Hunt, the audition show, hosted by our very own Melay Cantiveros. Kaya pala may pa-pizza!
Yun po yung pangalan ng show, Star Hunt, The Audition Show. Dito, masyashow, nagkakampasan na yung dalawa. Nananakit yung mga kasama ko dito eh. Kaya pala ng libre ng pizza. Yun na Tama, nga. daming show. Hindi kasi na-advance ko na yung sweldo ko dun sa July 15. Kala ko katas ng one-on-one eh. Nagastos na yun. Nagastos na. So sa show po na to, it will showcase the journeys of thousands of aspiring housemates and star magic artists hopefuls. We will also reveal one housemate per day doon sa show ni Melay. So don't miss it. Yes, lahat ng journey ng ating mga housemate na sinala nila Direk Lauren, nila Ma'am Cory, ay talagang mapapanood nyo doon. Kaya please don't miss it. Anong date ulit? July 15? July 15 to 19. Okay. And then the following day, July 20, ito na po ang grand kick-off ng Pinoy Big Brother Gen 11! So I'm sure makikita nyo si Robbie, si Bianca, si Enchong, si Alexa, saka si Melay, at si Kim sa tapat ng bahay ni Kuya for that grand kick-off day. Okay, since speaking of kick-off, i-kick-off na natin ang media Q&A with our friends from the press. Aaron Domingo, kailangan pag in-introduce mo, merong moniker, ha? Yes. Ganon, ha? Yes, MJ. Pag hindi mo kayang i-moniker yan, ano ka na kay Kane Cho, ha? Correct. Let's go! Eto, ang una magtatanong, ang banidosang kapitbahay ni Kuya. Walang iba kundi si MJ Marfori of TV5. Thank you so much, Aaron. Yes, congratulations first of all, na-excite kami dahil ang lapit na pala talaga na makilala natin yung mga maging housemates natin at mapanood natin kayo. Pero yung first question ko kay Melay, para sa mga future housemates natin, ano yung pinaka naging challenging sa'yo upon, of course, na yung journey mo sa bahay ni Kuya, na siguro pag napanood nila itong answer mo dito, may ma-pick up sila? Ang pinaka-challenge ko talaga is, syempre, yung malayo naman siya. Bakit ka tumatawa na lang sumasagot ako dito? Yung malayo ka ba sa pamilya mo? Yun naman ang pinaka-challenge. Ma-homesick ka. Eh, noon wala pa nga akong asawa at anak noon. So, na-homesick na nga ako. Ano pa ngayon, di ba? So, yun ang pinaka-challenging kasi all in all naman, thank you, Lord. Blessing talaga maging housemate sa bahay ni Kuya. Libre ka na kuryente, libre ka na tubig. Ano pang ini-stay mo, di ba? At libre ka na pagkain. So, ang kuhanin mo lang, magpakatotoo ka na lang at mag-enjoy. Yun na lang. Huwag ka nang madaming iniisip na kailangan manalo ka. Huwag. I-enjoy mo, number one. And ang pinaka-challenging, malayo lang sa pamilya. Yun lang. Mahirap pa mag-CR sa bahay ni Kuya? Madali lang naman, yung nanonood lang ang mahirapan. Hindi, because kailangan talaga ng may camera. Conscious kasi kami kanina na naki-CR kami, pinag-usapan namin yun. Nakatingin din ako kung may... Oo, sabi ko, teka lang. Wala pa yatang Wala pa nakapikit yan. na camera. Hindi kasi kailangan malaman. Kasi kunwari, sabi ko pala yung mangyari, slide ka ba dyan? May mga emergency tayo. Pero For safety reason. Hindi yan para matingnan yung mga kuan. Kasi talagang for emergency purposes talaga yan. Yun ang kanang Kasi goal. naliligo ka ng kwan dun sa ano? Noong una, hindi pa. Pero nung mga kanalaunan, parang okay na. Hindi ka nahiya. Hindi na nahiya kasi ang nahiya na yung nanonood sa... Gumagana na yung camera. Ba't lumalayo yan? I-share mo na yun, MJ, yung experience sa CR. Ikaw, Bianca, Oo. na-conscious ka ba nun? No, so, ito yung gusto namin i-share tungkol sa banyo sa camera. Lahat kasi yun yung tanong, di ba? So, ang camera dito sa loob ng bahay, yung sinasabi ni Mela, yung parang, shhh, kumagano, di ba, umiere yan minsan, nakikita niyo sa TV, yung naglalaro yung mga housemates. Ang camera sa dalawang banyo, which is yung toilet and then yung liguan, para siyang security cam lang, lipstick camera. Hindi siya nag-zoom in, hindi siya nag-move. Kasi nga, for parang CCTV, yung maliliit na CCTV, for emergency purposes talaga. Kasi minsan, may magagalit, tas nag-lock doon. I think in our edition, there was someone who locked or closed the door, tapos nandun siya. So, para mabantayan pa rin. And then, minsan nagko-connive, di ba, nagko-plano ng mga keme-keme sa banyo. bawal Parang- yun. Is that why Bawal yung yun, lock yes. nasa labas? Kasi yun yung nalaman ko kanina, parang mali yung bukas ko. There's actually no lock. Yun Kaya nga, yung- meron siyang Yung daytime lock and nasa occupant. labas. Yes. Parang pinipindot from the outside. So, hindi mo nga pwede i-lock from the inside. For Pero- safety purpose. Pero this season, ang camera kasi last time dito. This season, sa baba na. Char lang, wala. Uy, sa taas. Continuity pa sa taas pa rin. Char ko lang yung kanina. Ang dumi. Ikaw, Alexa, na-conscious ka ba nun? Sobra po. May nangako ako noon na maliligo ako nang naka-swimsuit ako. Yes, naka-swimsuit po ako Pag talaga. babae talaga, naka-swimsuit. Kaso, you're only allotted 5 minutes to shower.
Uy, hindi ko malbanlaw yung sabon. Nasa swimsuit. Sabi ko, I give up. Go, enjoy the show. Sabi ko, wala na to, hindi na, okay na to. Eh, yung mga boys, Chong, Robbie. Naka-swimsuit po ako, no? Naka-swimming trunks naman ako. Okay. Oo, and that time, 5 minutes eh. Tapos, pwede pa, yung time namin na magsabay-sabay, tapos nag-accumulate yung 5, 5, 5. So, kung tatlo kayong sabay-sabay, 15 minutes. Oh! Tapos, iniba na yung rule afterwards. One by one na. Oo. Mauta kayo, ha? Oo, Galing syempre. nyo na. Okay, Chong. Same, pareho din. Nung simula, gusto mo pa naka-underwear, naka-brief ng Avon. Tapos, Isingit pa. and then, after like mga second day, third day, wala nang pakialam. Like, gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa loob. Right. Thank you. MJ, there's no footage whatsoever of any of our housemates naked or seen doing their personal stuff inside. Their privacy is very much protected inside the Correct. house. Thank you, Direk. Last na yung ano, ha? Dapat si Direk lang pala tinanong, no? Saan napunta yung MJ. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, MJ. Sinong next? Ito ang astig hunk ng QC. Walang iba kundi si John Milo Sivero of Philstar.com. Kala ko si Romel Placente. Gulat naman ako sa... So, bilang former housemates lahat, ano yung pinaka-memorable moment nyo sa bahay ni Kuya? Siyempre, ako na mauna kay, ano man, parang kamukha ko tong kuan namin eh. Sa tanan ng question. Hindi ito ako na mauna kasi, ang pinaka-memorable, hindi ko naman pwede nang itanggi, kundi ang aking pagkakilala ko sa aking husband. Kasi yun talaga nakatuloy ko habang boy. So makasabi ka talaga na grabe si Lord, yung talagang ginawang instrumento ang Pinoy Big Brother para magkita ang dalawang Jericho o Jason? Jericho. Siya, ang dalawang nagbabahay. Kaya ngayon, nakabuo kami ng pamilya. So yun ang pinaka-memorable ko. Ikaw naman, Ruby. Robbie, Ako? ikaw. Pwede naman yung big night din, no? Nung sa Araneta Coliseum, nakita ko na, oh wow, nadaming tao, overwhelming yung feeling. Tapos, first time ko marinig sa tatay ko na proud ako sa'yo, anak. Oh. First time. That night. So parang, oh okay. Ang sarap ng pakiramdam. Chong, ikaw. Ako kasi house guest ako nung pumasok. I was just here for 15 days. Pero ngayon nare-realize ko, I'm so privileged to experience. Kasi tama yung sinabi ni Melay eh. Kakaunti lang yung makaka-experience ng loob ng bahay ni Kuya. And honestly, I enjoyed it. Kasi wala eh, para kang nakabakasyon. Ganon. But at the same time, now seeing the kids that I was with during that time, nakikita ko, nakaka-proud din as a kuya. Nakikita mo si Bailey doing his own thing. Nakikita mo yung mga nakasabay mo na, di ba, kanya-kanyang career in there. So, I'm just a proud kuya, like seeing them all the time. Lexa? Ang pinaka-memorable po para sa akin, I would say is nung na-evict po ako. Hindi kasi, while you're inside po kasi, wala kang any idea about the outside world. Hayok na hayok kaming makarinig ng kanta or kung may dumaan na magsalita. So wala ka pong idea, even kung may nanonood ba. So nagulat po ako kasi nung paglabas ko kung gano'n ka-warm yung pagtanggap ng tao. Sa akin, pati na rin po kay KD. And the stories of other people, sobrang memorable sa akin pag sinasabi nila na, napanood kita sa ganito, I'm so proud of you, you did this, you did that, ang galing nyo sa loob. So yun po, sobrang memorable sa akin. I may not have won, but I feel like a winner, even if I left the house early. Ganda. B, ikaw. Ano po? First celebrity edition kayo, Yes, di ba? 18 years ago na yon, so medyo mahirap nang maalala. Pero similar to Robbie, parang big night ang pinaka, syempre, tatatak sa'yo. Kasi pagpasok Ako mo, kala mo 1 week lang. Yung fireworks date nyo. Oo nga. Actually, madami. Nung edition namin, madaming nangyari. Okay naman na. Ito naman, binabalik ko. Sinabi ko lang naman na memorable sa akin Memorable yun. And dami nangyari talaga nung audition, that first celebrity audition. Pero yun, Chill. yan, mga Sa ganyan. aking duyan. Diyan na yun, oo.
Di na alam yun ng ibang mga Gen Z na members of the napanood press. kaya nila yun. Pero ang isa siguro sa pinaka-memorable for a lot of housemates, yung last week bago mag-big night. Kasi dun usually yung talagang pinaka-mahirap na challenge, Right. pinaka-like, ite-test ka talaga yung patience mo. So, yun, yung buong last week to big night, memorable. Madami. Alright. John Milo. Thanks, guys. Thank you. Ang next na magtatanong, ang naughty neighbor ng QC, si Bix Almacen. Yes. Love it. Sa Tagalog, maharot. Maharot na kapitbahay. Grabe ka. Parang mali naman yung press release mo. Ang basag salamin ng QC. Oo. Pero congratulations sa panibagong season and happy 19th anniversary. Thank you po. Pero ang una kong tanong ay kay Direk Loren. Ay! Paano nyo po, sa dami kasi ng mga nag-audition, paano nyo nakikita yung potential sa isang star dreamer or auditionee? Hindi ko alam. Kasi lagi naman tinatanong yan. But nasanay na siguro kami. Hindi lang naman ako, yung mga tao ko who been with us through the process. Alam na namin, mararamdaman mo, mamamataan mo, kung sino yung sa tingin mo will be good as a housemate. It's kumbaga parang acquired taste na natututunan mo in the process. Sa dami na ginawa naming edition, we feel we can really tell who may be a good housemate. Ang nagiging challenge lang sa amin, hindi namin alam pag pinagsama-sama namin sila kung ano yung mangyayari. Hindi ko naman akalain na yung Jason na nag-audition sa Batangas magkakagusto dun sa dalaga mula sa Gens. Those things, those are magic that we cannot really Direk, ang predict. pakasakit naman nun, Direk. Hindi mo akalain, Direk. Hindi ko talaga akalain. Diyos ko talaga. But really, yun yung mga ganon, di ba? Individually, you can tell, okay, to ganyan. Pero pag pinagsama ba, mag-work, yun yung unpredictable sa lahat. Even to the makers of Big Brother. Because the only time they will be together is inside the house. Okay? And this house will be very, very special. Kasi hindi naman to forever itong bahay na to eh. Actually, we've been threatened to be evicted from this house, di ba? So, namnamin natin, host namnamin natin to. We don't know where the next house will be. So this will be a very, very special edition because this house will be very, very meaningful for this season. Paano nga din po yung Direk? OA. Oo nga. So last season na ng bahay na ito. Hindi natin alam. Ganun mo. Every season seems to be like, we still have the franchise of Big Brother, Yes. but the house, sa bagay, this is just a house. Like ngayon, we share it with you, this is still a house. It becomes a home only when the housemates are inside. Yun na yun. That makes the season special eh. Yung mga house. PBB is really about the housemates. It's not about the house. Totoo naman, di ba? It's your friendship, your sense of family. Yun ang PBB, hindi ang bahay lang. Pero Direk, may nakikita ka bang potential sa akin? Audition. How about you? Anong potential Michael, nakikita mo sa akin? Hanggang ngayon, nandito ka pa. Grabe naman, Whatever I ang say, tanda ko na. kailan ka nagsimula? Lakas Nag-audition din, ka pa naman panahon na yung bata-bata ka pa. What, 12, 10 years ago sa meron pa tayong activity Direk, area. gusto kasi niya maging bini. Oo. Akala ko niya. sabihin niya may potential siyang bumalik sa buffet. Actually, malalaman natin ngayon kasi hindi na kailalabas ang bahay na to hanggang sa, Hindi no. sa Ayoko! 20. Dahil kayo na May, ang may, Gen may premiere 11. night pa ako mamaya. Ay, sorry, nandito ka, nakalock ka na. Ganun talaga.